Okay, so hello everyone and welcome to another episode of Chill Talks podcast where conversations happen. I am your host, PJ, and this time, well, nagbumukha naman akong plastic kung lagi kong sasabihin na always excited akong mag-interview yung mga guests. But yes, truth be told, always excited naman. And this is a very special occasion because I will be interviewing, or the person you're about to listen to ay isa sa mga candidates sa upcoming Binibining Kamarina isa sa mga apologies na bulol ako, isa sa mga candidates for Binibining Kam Norte 2023. And para mas makilala natin lalo siya ay wala nang paligoy-ligoy, Miss Majoy, Miss Mary Joy, thank you so much for accepting this invitation sa interview. And for the benefit of our audiences, can you please introduce yourself to us? Ayan, so to formally start, kung naririnig ito ng hapon, good afternoon. Kung umaga, good morning. And kung gabi naman, good evening. I am Mary Joy Carranza, 21, from San Roque, Mercedes. Official candidate of Binibining Kam Norte. So, para makilala niyo ako ng lubusan, I am a eldest daughter and a so-called breadwinner, and isang working student, a part of marketing team, which is the Gal Experience Leader. Kami yung nag-handle ng mga birthday parties and large food orders like that. And ngayon, nag-aaral ako sa Camarines Norte State College, taking up Bachelor of Arts in Sociology, a third-year student. So, sinabi mo kanina you are the eldest. Eldest of ilan kayo magkakapatid? 4 po. 4? Okay. So, ayun, ako yung tinatawag nila na rainbow baby kasi yung panganay pa sa akin namatay, one day lang siyang nagparamdam. Parang one day lang siyang nabuhay. And then, after noon, binawian na siya ng buhay. And then, a year later, eto na po ako. Yung produkto ng magulang ko. At least produkto ng pagmamahal. Oo, produkto. And of course, isa sa mga nasabi mo rin, you are also a breadwinner. Yes. Gaano ka kabata nung nagsimula kang naging breadwinner sa pamilya, at paano siya nagsimula? So, nag-start siya nung 13 years old ako. Parang kasi, yung pinsan ko kasi, SK chairman siya noon, and yung tito ko, barangay kagawad. So, parang medyo runs into the bloods ang pagiging into politics. And yung pinsan ko kasi, hilig niyang isama ko sa mga seminars, trainings, pag kulang yung mga tao. Kumbaga parang option, ganun. Pero okay lang naman, a good option. So, may mga trainings kasi na may mga seminars na may allowance. So, yung mga allowance na yun, every training, seminars, tinatago ko siya, iniipon ko siya. So, binibigay ko sa magulang ko after nun. Tapos yun yung nagiging panggastos sa pantulong sa araw-araw. And then, dahil nga dyan, doon na din ako na-involve into a pageantry. Kasi, year 2017, August 2017, nag-top yung pinsan ko kasi magkakaroon ng Miss Teen San Roque sa amin. Siguro 16 years old pa lang ako doon. And then, sinabi niya na, Joy, try mo sumali dito. Sabi ko, wala naman akong background dyan. Pero sabi niya, dahil ako po ay isang tawag dito, ng mukhang pera. Ayun, sabi ko may consolation prize, 500. Yung 500 kasing yun, para sa pamilyang kagaya namin. Malaki na rin yung may tutulong niya. Siguro yung 500 na yun, kaya niya na makonsumo sa loob ng 2 araw. Napakalaki na rin. So, sige po, join ako. Bakit pa ako magpapapilit? Yun na. Tapos noon, sinolder ng pinsan ko yung expenses sa makeup. Tapos yung pinag-makeup pa namin nun, sabi, parang sumama siya sa amin dun sa pageant. Parang nag-assist siya kasi parang naghahanap siya nung time na yun ng mga, parang may mga potential kumbaga. So wala pa naman akong background noon. And then, sabak na ako. Kung ano lang yung alam ko sa pag-walk, yun. Tapos, nanalo ako, nung pageant tayo, nanalo ako ng Best in Sportswear, production number. By fair yun wala akong partner nun, di ako sinipot. Kasi kumbaga, sir, on the day ng pageant, in-ignore niya ako. Ay, hindi nga in-ignore, parang nag-back out siya. Parang masakit yun kung in-ignore ka. Parang, kasi nag-back out siya Yung iba kong partner
partner. Sige, tapos? So yun, nag-back out na siya. Solo na lang ako. Yung mga practice, hindi ko alam. Kasi parang sa akin, sa mga pageant baga, pinaka may dating na award sa akin yung production number. Kasi labas pa lang, ikaw na agad yung napansin ng tao. So yun, naging mas in production number ako nun kahit solo nga lang ako nun. And then, after that, yun, question and answer, ganyan, Q&A. Tinanong, yun ang pinaka first question na hindi ko malilimutan kasi tinanong ako noon na kung makakausap mo ang presidente ng Pilipinas bilang kabataan, anong may sasuggest mo sa kanya? Ano nga ba ang sinagot mo? Ang sinagot ko, kung makakausap ko yung presidente ng Pilipinas, sabi ko, ano yung pwede kong maitulong bilang isang kabataan kasi wala pa akong masyadong idea o kamuwang-muwang sa nangyayari sa paligid. Ang alam ko lang po, magtulong pag oras na kailangan. Yun ang sinabi ko. Parang nagre-recite style ko na kasi parang may format baga yan sa mga pageant. May format yung way ng pagsagot mo. So ako, kung ano lang yung lumabas sa bibig ko, yun lang. And then, announcement na ng winner nun. Una, top 5 muna pala. Tapos announcement ng winner. Akala ko nun wala. Last ako tinawag sa top 5. Then, nagrampa pa kami ulit. Ayan. And then after nun, nag-announce na ng runner-up. So, pasok po, dalawa na lang kami natitira. And then yun, sabi, nahihil ako as a Miss Teen San Roque. First pageant ko, first title ko. So, ako naman nun, tuwang-tuwa naman ako nun. Kasi ang laki ng prize po 6K. Ako nun, yung cellphone ko noon, ng keypad lang. Sabi ko, gusto ko makabili ng cellphone. Di kailangan pag-ipunan kasi magulang ko naman kung dapat pag-ipunan mo yan bago mo makuha. So, dahil din doon, masyadong malaki yung 6K. May mga cellphone yung Cherry Mobile, 2K. Binili ko yung 2K and then 4K sa kanila. Tapos nakuha pa namin yung parang consolation prize na 500. Kasi win or lose, meron ka 500. So, 6.5. Tuwan-tuwa na ako noon. And then, grade 10, pag grade 10 na ako nun, kasi grade 9 ako na nag-Miss Teen, sabi sa amin naghahanap daw ng candidate yung barangay namin for Miss Mercedes. Mutya ng Mercedes pala. Tapos, sabi nga nung kapitan sa amin, ako na lang daw ang ilaban kasi ako naman yung nag-title ng Miss Teen. Tuwa naman ako noon. Sabi ko, yes, pera na naman to. Ayun na, nang second try ko siya. Tapos, sadly, hindi ako nanalo pero okay lang naman kasi yung experience doon. And then doon na nag-start yung parang adimuhan style. Pag may opportunity, pag may pageant na lumalapit, pag may mga handler na, potential na handler na nakikita niya, join ako ng join. Hanggang sa nag-earn na din ako ng pera sa mga pageants na nasalihan ko. And yun, pag may nag-i-invite sa akin na sa racket, ganyan, diba, taga-type sa, kasi ako sa evacuation matrix, tagagawang ganun. Sige, game lang ako na. Nag-earn ako noon ng 2K a month. Malaking tulong na din, almost 2 months kami nagtrabaho doon. Malaking tulong na din na naibigay ko sa magulang ko. Hanggang ngayon na pandemic, nag-volunteer ako nun. May nakukuha din naman kaming allowance. Yung volunteer ko nun, kakashare ko lang nga nun, sir, kanina sa Facebook, nung yun, memories na yung 3 years ago na sabi ko, me and my bida-bida characteristic. Yung kanina? Opo, hindi ko kasi, sir, maiwasan na na pag alam ko kaya ko naman baga, lalo na nakikita ko sila na join ako, tulong ako sa kanila, yun. Hindi ko na-expect yung pagtulong na yun, parang may mga good Samaritan na nagbibigay allowance dun sa mga nagtutulong. May another income na naman ako kahit paano doon. So yun, parang doon na nag-start yung tinatawag ng breadwinner, ganyan. Tapos pag nagkwakwento yung magulang ko, yung hindi mo mabaga ini-expect na marinig, pero narinig mo. Mga ganun, parang proud na ako may kaganto kasi at least hindi na naghahanap sa amin. Yun, doon ako tinawag ng mga pinsan ko na, breadwinner ka sa inyo, ikaw yung panganay, kaya ganyan. So doon nagsimula yun. So parang may ganung, hindi mo choice maging breadwinner. So para bilang panganay, yun na yung in-expect sa'yo ng mga kasama. Oo, kumbaga sir, parang sa unexpected na mga sitwasyon, lumabas na mga pangyayari, parang lumabas yung pagiging mo noon. And yung sa, na to, and yung dun sa pagsali mo sa pageant, it's not because gusto mong sumikat, it's not because gusto mong rumampa-rampa, but you see it as an opportunity mas makatulong sa pamilya. Opo, sir. Yun naman talaga yung ko lagi ko tinitingnan kasi aminin man natin o hindi kasi sa bawat offer sa inyo, iisipin mo kung ano yung makukuha mo doon.
And ganun ko tiningnan yung pageant doon. Hindi na ngayon kasi sabi ko last year nung nag-join ako ng for the third time, kasi nung second time ko mag-join sa Miss Mercedes, nanalo naman akong second runner-up. For the third time, sabi ko gusto ko title, ini-aim ko na talaga siyang title kasi syempre, sasali ka na lang, i-aim mo na yung title. Wala, hindi ako pinagpalang manalo. Na-unplaced, kumbaga. Tapos sabi ko, tama na siguro. Focus na rin ako sa pag-aaral ko, ganyan. And then, eto na. Binibining Cam Norte came. Ano siya? So, paano ang kwento nun? Sino ang unang lumapit sa'yo sa Binibining Cam Norte and ano ang nagtulak sa'yo na, sige na nga, sali na ako dito? Wala, sir. Walang nagtulak sa akin. Siguro yung thesis. Siguro yung thesis. Kasi before ako mag-thesis pa, parang may mga program sa barangay namin, sa health center namin na yung may mga PWDs, tapos yung ako may scoliosis, consider siya as a PWD pero wala akong PWD ID. So, nag-invite sila ng mga ganun, tapos parang konting sharing, ganyan, para ma-inform yung mga kapwa mong kabarangay, ganyan. Tapos yun, nag-post yung ano noon yung page ng Tourism Cam Norte na magkakaroon ng screening about Binibining Cam Norte. Ako naman, sabi ko, ay, ang ganda. Kaso quit na ako. Sakto naman nagkasagsagi ng chapter 1 to 3 ng thesis. Yung sabi ako, parang ang ganda din dito, parang ang ganda din mag-gather ng potential respondent, tapos makashare na rin ako sa kanila ng knowledge sa kanila. Since ginagawa ko naman siya silently. What if gamitin ko yung platform na to para mapalawak ko pa yung communication ko? Kasi pag nandito ka kasi, ang dami mo ng communication sa mga may authorities, mga may big connection. Para maging well-known yung target goal mo. And yun yung nangyari. Na last day, Sabado nun, may pabasa sa bahay namin. Tapos pinag-iisipan ko na siya, sabi ko, bigyan mo po ako ng sign pag nag-chat si Sir Noel about sa thesis, join ako. Sakto nag-chat si Sir. Nag-chat si Sir Noel. Sabi nga ay, parang mawawala daw po siya Wednesday na balik niya. Sir na to. Chinat ko yung handler ko sa kay JR. Kay JR, join ako ng Binibining Cam Norte. Sabi niya, seryoso ka ba? Mataba ka na. Sabi niya ganun sa akin. Hindi, kasi yung sanayin naman yun na mataba ka na. Yung tropang Sabi ko, okay lang yan. Parang bigla ko na push up ko, okay lang yan, ganyan. Di, punta ko doon maaga. Tapos, pagpundating namin dito sa may Little Theater, 3 pa lang na kandidata. Akala ko na nag-join. So, ay, malaki yung potential ko makapasok sa screening. Tapos yung pala, pero marami pala kami sa prank. Pero buti nilang maaga ako kasi di ko naramdaman yung pressure. Kasi halos karamihan magagaling naman. Magagaling talaga. Expert na expert. And then yun, sa screening, pang-3 ako. And then official candidate number 3 din ako. Yun, tinanong ako about sa iba't ibang tungkol sa buhay ko. And then napasok nga tong advocacy ko na scoliosis. Tapos tanong ni Direk Vince, sabi niya, advocacy about scoliosis, parang yung awareness kasi ganyan, nagiging uso lang siya, nagiging active lang siya during may pageant, ganyan. Ako naman talaga, na ako sa scoliosis na yun, awareness talaga. Matagal na siya sa akin. Kasi since na nagkameron akong scoliosis, matagal ko na siyang ini-aim na mag-share sa mga tao ng idea about sa scoliosis. Kasi pag sinasabi ko na, ay may scoliosis ako, sabi niya, ano yun? Yung ganun baga. So, edi ako naman, gusto ko, parang pag sinabi ko sa isang tao na hindi nila alam kung anong ibig sabihin nun, may isasagot ko siyang maayos at may share niya din sa iba. Kumbaga nagre-relay sir yung information about doon. So yun yung ginawa ko. Sabi ko sa kay sir, actually hindi. May mga past programs or events na pong nangyari. And actually yung thesis ko about din sa scoliosis. Kasi para sa
akin kasi, yung advocacy kasi, mas magandang malapit sa puso mo. At yung may maganda din yung may background at may experience ka na about dun. Para alam mo sa tao kung paano mo maipaparamdam yung sincerity mo about dun sa awareness mo. Okay. So, sakto. Ako naman yung as a person na walang kaalam-alam. And for sure, some of our listeners ay wala ding alam. Ano nga ba ang scoliosis? Paano nga ba siya nagsisimula? And ano ang pakiramdam ng taong may scoliosis? So ito, yung scoliosis po is abnormal na pag-curve ng spinal cord natin. Pwede siyang C-shape, pwede siyang S-shape, pwede siyang mag-C, kanan, kaliwa. So pag kaliwa naman, levoscoliosis, which is yung meron ako. Pag kaliwa, levo. Pag kanan, dextroscoliosis. And yung meron ako is levoscoliosis, tapos yung S-shape. Mahirap magka-scoliosis pag yung curve ng spinal cord mo is S-shape. Kasi karamihan ng may ganun, parang sila na yung nasa into severe scoliosis. And story time lang, year 2020, yata ko nun, first year college ako nun. Tapos, wala akong ka-idea na may scoliosis pala ako. Sir, kasi active ako noong nung mga times na yun sa mga extracurricular activities. Respondent ako, nagbubuhat ako ng mag-ibat. Hindi ko alam na matagal na pala ako may scoliosis. Basta, ang ko lang, parang ang symptoms lang hindi pantay yung balikat mo, tapos yung likod mo, yung isang likod mo, pwedeng makapal, pwedeng hindi. So, hindi naman po sa pinag-overthink kita. Baka yung simpleng sakit ng likod nyo, scoliosis na yun. So, ayun, hindi ako makatayo. Nagdating sa point na hindi ako makatayo. Almost 1 week yata yun. Ang sakit talaga. Tapos, yung ganto ko, yung bato ko, hindi ko siya magalaw kasi konektado siya sa spinal cord. So, hirap talaga ako nung mga times na yun. Kaya nung medyo naging okay na ako nun, pa-consult ako sa provincial. Tapos sabi nung doktor doon, makapal na likod mo, be. Ba't di ka pa-check up? Alam mo ba itong may ganyan? Nung mga panahon kasi na nagpapa-check up ako tuwing nahihirapan akong huminga kasi kala ko may sakit ako sa puso. Pala, hindi. Yun pala, gawa siya ng likod ko kasi unti-unti na siya nag-curve na ganyan. Yun na, nalaman ko na may scoliosis ako in x-ray. Nalaman ko yung degree ko. First x-ray, 0 to 10 kasi normal pa. And then, 11 to 20, mild. 25 to 30, moderate. Hindi ko alam kung ilan na ang considered na severe na degree. So, ang meron ako ngayon, 25. 25 degrees angle yung ng spine mo? Okay. So medyo hindi alata kaya pag sinasabi ko sa iba, may scoliosis po ako. Sa iba may alam, sabi, ha? Meron ka? Hindi naman alata sa'yo. Kasi nasanay ako na yung posture ko na straight body, saka yung buhok ko mahaba, di talaga pansinin. So ayun po. Start nun, doon na nag-start, pa-check up ko sa doktor. Kinausap ko yung mama ko kasi sabi ko, ma, may ganito ako. Iyak yung mama ko noon. Ano yan? Malala na ba yan? Uoperahan ka ba? Sabi ko, hindi naman mami, tawag ito, medication lang. Tapos nag-offer din yung doktor na magpa-therapy para ma-prevent yung lalong pag-curve ng likod mo. Kasi sa edad namin, hindi na siya advisable for surgery. Kasi ang pwedeng surgery mga bata po mga age 6 to 10 or 12 kasi malambot pa yung boto nila So, pwede pa siyang magawa ng paraan. Pero sa amin, brace, yung customized brace yun. Saktong-saktong sukat para sa likod. And then, therapy para may iwasan yung sakit saka ma-prevent yung pag-curve. Kasi yung scoliosis, lifetime na po yan. Once na magkameron kayo, it's either mababawasan yung degree kung inaagapan nyo, ginagawa nyo ng solusyon, or mas lalo lumala kasi hinayaan nyo lang. Pinabayaan nyo. May tanong ako. Nakaka-contribute ba ang stress? Kasi looking at your lifestyle, estudyante ka, at the same time nagtatrabaho ka sa isang kilalang fast food chain. Tapos tumutulong ka pa sa bahay, sa barangay. Tapos ngayon, you are running as a candidate for Binibining Cam Norte. So how do you maintain na healthy pa rin ang katawan mo? Kasi hindi biro yung stress ng mga ganung events, particularly ngayon.
Actually, hindi ko alam. Joke lang. Hindi. Yung stress kasi nakaka-apekto talaga siya. Pag pinayaan mo lang na kainin ka ng stress, talagang sasakit at sasakit yan. Kahit hindi naman sobrang lamig, wala namang Pero kasi ako parang na-maintain, parang na-adapt ko na siya natanggap ko na meron ako nito. So, ang ginagawa ko na lang yung mga dapat gawin. Kagaya nung pagising sa umaga, part na ng routine ko yung exercise na tinuro sa yung sasandal ka sa pader, sa kagiyak ka lang. Ayun, yung ina-arc mo yung likod mo. Straight siya. Tapos, konting exercise na ganun. Kain ng mga vitamins na kain ng mga pagkain makakapagpatibay ng buto, and then gatas. Gatas. After ko kasi maggatas, nagkakape ako. So, pero yun, sabi kasi yung mga matataas daw sa calcium kasi yun ang nagpapatibay ng buto. Ganun po yung ginagawa ko. Mostly naman, pag nakakaramdam na ako ng stress o sakit sa likod, ini-stop ko na muna. Prioritize your mental health, sabi nga ni Karen. Hi, Karen. Hi, Karen. So, speaking of prioritizing your health, kasi ngayon, for sure, yun nga, recently ay na-share mo sa Facebook mo na nagpa-practice ka na rumampa, nagpa-practice ka na sa mga pang-pageant na exercises. So, paano mo make sure na hindi maapektuhan yung karamdaman mo? Kasi hindi biro yung magrarampa ka ng 1 oras, 30 minutes, dire-diretso. Actually, sir, yung ginagawa kong mga training, nagbe-benefit pa yung likod ko. Oh, nice. Kasi yung kagaya nung pinagawa sa akin na paglakarin ka ba naman sa treadmill, nakahis, syempre straight body lang. Para nagbe-benefit yung likod ko, tapos parang nasasanay na rin ako na, although sanay naman ako, parang nai-enhance pa lalo. So, imbis na makaburden yung mga trainings na ganun, nag-aano pa siya, nagbe-benefit pa siya, hindi lang sa likod ko, pati sa sarili ko. So, maganda din naman yung training na yun. Saka, gusto kong ganun. Nahihirapan ako. Okay, sige. Ginusto mo yan. Okay, so for sure, is regarding naman ito sa advocacy mo bilang you're an advocate of scoliosis awareness, tama? So, bakit kailangan namin malaman ang tungkol sa scoliosis na konti lang or bibihira lang ang taong nakakaalam? Kasi, okay, aware na kami sa scoliosis, ano na ang gagawin namin bilang mga tao na wala namang ganong sakit? Di ba nga po, ang sabi nila, health is wealth. So, meron ka mga scoliosis o wala, importante pa rin maging aware ka sa sarili mo. Alam mo, di ba, ikaw nabigyan ko na ng pagkwentuhan na kita, may alam ka na sa scoliosis. Good for you na may knowledge ka na. Yung knowledge na yun kasi, pwedeng mo magamit, makalat mo sa ibang tao para yung ibang tao maging aware din sa sarili nila. Kasi minsan tayo, hindi na din tayo nagiging aware sa sarili natin. Kagagawa ng mga maraming iniisip, mga ganyan. So, once na may knowledge ka ganyan, tapos alam mo yung mga symptoms or signs na nakikita mo, pwede mo itap yung tao na nakikita mo, ay parang there's something wrong in your body. You should try to consult the doctors para alam mo kung ano nangyayari. And with that, kahit pa paano may encourage mo yung tao para malaman nila at maging aware sila sa sarili nila. Kasi pag sinabi mo, kasi yung para sa akin, pag sinabi kong scoliosis awareness, hindi lang naman totally focus sa scoliosis. It also focus about self-awareness sa katawan mo, sa mental health mo, yun po. Kasi for sure, isa rin sa mga itatanong din ng karamihan sa amin is that ngayong alam na naming kung ano ang scoliosis, pwede namin itanong sa mga kakilala namin, ikwento sa mga close friends namin, ano na. Kasi, ayun nga, once na malaman mo siya, let's say nagpa-consult ka na sa doktor, alam mo nang may scoliosis ka, nagpagamot ka na, nagpa-therapy ka na. So after that, paano naman maapektuhan yung pangmaramihang mga tao? Kasi, I think hindi lang naman siya hindi lang naman siya magtatapos sa ay ganito, magpa-check ka lang ng ganito tapos na. So paano mo nakikita ang advokasya mo na mas lumalawak sa mga tao? Pag nakaka-inspire ka na ng tao, sir, yung motivate ka na. Kasi ako bilang may scoliosis, pag nasi-share ko sa ibang tao na may scoliosis ako, tapos sasabihin nila, ay siya, meron kang ganyan, tapos nagagawa mo pa sa mga ganyan, yung mga ganito ganyan, nagagawa mo pa magtrabaho ganyan. Wow, gusto ko din matry. Tapos sasabihin nila, ako nga, nasimpleng tao, hindi ko nagagawa yung nagagawa mo. So, imbes na
sa akin, imbis na i-down ko yung sarili ko, imbis na i-down ng taong merong scoliosis na yun, gusto ko, may kasabay ako hilahin pataas through with my... Tama ba yung Graham's ko? Dun sa story na meron ako, at least, namomotivate ko sila na to do better pa. Hindi naman porket may scoliosis o wala ka. Wala na yun. Hindi porket check up ka na, nakagawa ka na ng action within yourself. Wala na yun. Stop na yun. Hindi doon nag-i-stop yung way mo. Hindi doon mag-i-stop kasi yung situation mong yun, pwede mo siyang magamit to inspire people and then to help other people para umangat. Kagaya ko, ginagawa ko ngayon, yung sitwasyong meron ako, ginagamit ko siya into to have a wider dissemination of information. Ganun. Para mapalawa ko pa yung engagement ko sa ibang tao. Tapos malaman natin kung ano yung iba't ibang storya natin. Kasi kanya-kanya tayong kwento about dyan. At least doon, malalaman mo din na mga taong to na hindi lang pala ganito na porket dapat may scoliosis tayo, dapat magpapa-apekto na tayong ganun. Hindi. Gusto kong baguhin natin yung mindset natin na hindi porket meron tayong pinagdadaanan na ganito, mag-stop na tayo dun sa ginagawa natin, nakasanayan natin. Dagdag challenge lang yan, pero gawin mong motivation sa buhay. Kasi meron bang instance na may gustong-gusto kang gawin talaga sa buhay pero alam mong hindi mo magagawa dahil nalimitahan ka ng scoliosis? Yes. Kagaya din sabi ko kanina, sir, mahilig ako sa extracurricular activities. Mm-hmm. I am a Bicol Met player ng Arnis. Hindi alata. And then, nag-volleyball din ako. Yun yung iniwasan ko na pag nakikita ko, kagaya nung intercall, pag nakikita ko na sila, galing, gusto ko sumali. Pero kailangan ko i-consider yung sarili ko. Ganood na lang ako hanggang tingin yung mga nag-arnis. Ang ganda kasi yung combat. Parang espada idaga, ganyan. Maganda mag-combat, parang doon mo nare-release yung stress mo. Pero kailangan mo nang pigilan eh. Oo, kasi pag di mo pinigilan, bawal ka na ng sports na yun. Yung love ko sa bagay na yun. Parang hindi ko naman siya tinigil. Tinigil ko siya into physical activity. Pero hindi ko tinigil yung pagsusuporta ko sa mga taong may kakilala akong nagagano. Okay. So parang at the same time, buhay pa rin yung ganung love mo sa sports na yun. Saka naglo-look forward ako kahit sa panaginip na lang. Naggaganon ako. Kasi I think some people ay parang nalimitahan yung gustong-gusto nilang gawin dahil sa karamdaman na meron sa kanila. Parang nagagalit sila doon sa kasi for example, hindi ako pwedeng mag-marathon kasi ang lakas ng asthma ko. So parang bawal na, may galit na ako sa marathon. So at least sa'yo. Hindi. Pero disclaimer, wala akong galit sa marathon. Joke na lang po. Example lang yan. Tapos, pagdating sa, na-curious tuloy ako kasi sinabi mo kanina na naapektuhan din ng malamig na panahon ang karamdaman mo. So parang it's similar to arthritis. Arthritis and leukemia. Kasi may nakausap akong may leukemia. Masakit din daw buong katawan niya pag malamig. Okay. So para din sa dagdag awareness sa mga tao, ano nga ba ang usual na episodes kapag tinatamaan ka ng karamdaman mo? Itong scoliosis kasi, wala siyang exact time. Parang walang warning kung kailan sasakit. Kahit wala ka namang ginagawa, sasakit siya. Pagdating ng panahon na mga bare months, dyan na yung atake niyan. Expect mo na one of these days, aatakihin ka, ganyan. Pero minsan, nag-expect kung atakihin ka, wala. Tapos out of the sudden, nasa trabaho ka, biglang sasakit. Tapos yung feeling na yun, yung sobrang sakit na pinipilipit na yung likod mo, na pinipigilan ka na yung gawin yung gusto mong gawin. Pero patuloy ka pa rin. Tapos once na humiga ka na, pinahinga mo na yung katawan mo, doon naman siya lalong sasakit. Hanggat maapektuhan na yung kinabukasan mong activity, di ka naman muna. Pagbibigay mo ang katawan mo, magpahinga eh. Kasi parang yun na yung sign na, stop ka na dyan. Ako naman, fokusan mo naman ako. Likod mo naman ngayon. Ganun yung nangyayari sa akin eh. Yung lamig niya. Tapos, pagbuhat ng magigibat. Okay.
So usually, ini-injure mo lang talaga yung sakit hanggang mawala? Or may iniinom kang gamot para at least mabawasan yung... Pain reliever, pero bawal yun. Oo. Ang sabi ng doktor kasi, bawal talagang uminom ng pain reliever. Totally, pwede naman mag-inom ng pain reliever, pero huwag mong sasanayin yung katawan mong mag-pain reliever. Kung maaari, hot compress lang. Eh ako kasi, pasaway na, nag-a-advocate ako ng scoliosis, pero napaka-pasaway ko. Kasi sa trabaho ko kasi, hindi ko naman masisingit yung hot compress pa. Kaya pag may time na lang na sumasakit yung likod ko na sa baya ko, doon ako nag-hot compress. Pero yung take ako ng pain reliever. Pag on the go talaga pag nasa school ka, nasa trabaho ka, Pain reliever ang katapat mo. Parang, hindi ba siya naiipon? Kasi nag-pain reliever ka, nasuppress yung sakit, tapos pag nawala na yung epekto ng pain reliever, isahang bagsak din ba or hindi naman masyado? pag nawala na yung epekto ng pain reliever, usually sa akin po kasi ang nangyayari, magtitake ako ng pain reliever ngayon, masakit yung likod ko, tapos mga 2 to 3 hours, wala akong nararamdamang sakit. Maya-maya, babagsak na yan. Once na maramdaman ko, inom ulit ako. Okay. So, anong nangyari nga, yung 2020, parang medyo, kumbaga sa term sa Bicol, hagpok pa ako sa scoliosis ko. Lahat ng nire-recommend na gamot ng doktor namin, tinitake ko. Ang mahal nun. 25 pesos 3 times a day. Isang gamot lang yun. Ako naman nun, mama ko nun, labandere lang naman. Papa ko, construction worker. Saan kami kukuha ng ganong kalaking na kung totoo sinabutin yung isang gamot mo sa isang linggo, 500 pesos. Which is kaya na makonsume ng 2 days. Kaya, nag-apply ako nun ng student assistant sa CN. Ako na nagpo-produce ng gamot ko sa sarili ko, nagbibili nun. Tapos, nung pag-take ko, pumayat ako Alam mo sir, nakakatawa pa. Nung pumayat ako, doon tumaas yung self-confidence ko sa sarili ko. Gumanda yung, parang feeling ko, payat ako, gumanda yung katawan ko. Hanggang sa hindi ko na kaya yung, bigat. Kasi unti-unti nagiging okay na din naman. Unti-unti, nagkakaroon na ng face-to-face. Tinigil ko yung pagtitake ko ng medication. Tapos, eto na. Parang nanibago ulit yung katawan ko, bigla ako nag-boom. Taba. Doon, dahil siguro sa pagtigil ko ng gamot. Kaya, pero hindi naman siya totally na tinigil ko. Ang ko lang ng gamot, nagtitake ako 2 beses sa isang linggo. Para at least kahit pa paano, nakaka-receive pa din ng vitamina yung katawan ko, ng medicine pa din. Yun. Pero, hindi na siya yung kagaya ng dati na araw-araw inom ng gamot. And then nag-consult naman ako sa doktor. Yung sabi ng doktor, kung wala ka naman masyadong nararanasan na sakit, okay lang. Ganyan. Kaya yung mga nakikilala kong ibang tao na nakikita kong hindi pantay yung balikat nila, hindi ko naman silang pinag-overthink. Pero kinakausap ko sila, may may background ba yan sa pamilya nyo? Kasi pwede kasi siyang makuha. Hereditary siya? Oo, hereditary. Tapos pwede din siyang makuha sa lifestyle mo. Sa lifestyle? So paano siya? Kung kung hihiga ka, lagi kang patagilid. Makapatagilid kang ganyan. Gusto mo magalang ko matulog. Wait lang, papawa. Wait lang, overthink muna tayo. Sige. Tapos kung yung higa mo ay... Matigas? Hindi po. Yung foam ng higaan mo ganyan kataas. Pwede yun. Kasi... Yung sobrang lambot, hindi rin pwede. Opo, feeling ko parang naglala kasi yung sa akin lalo. Kasi bakasyon, pandemic din. Naganghiga ako sa malambot na kama. Kaya pinagbawalan ako ng doktor na sa mga foam. Ganyan lang ako. Hanggang ganyan lang yung foam na higaan mo. So, ganun po. Pwede siyang ganun. Ang sabi ng nanay ko, baka pwede mo siyang nakuha siguro ko mana. Kasi yung yung mama ng mama ko, meron daw. Na ganun. Ang sinasabi naman ng papa ko, hindi naman, baka sa mo talaga yan. Kasi, sa lifestyle mo? May history kasi ako ng elementary, nagdi-DRR ako, nabagsak ako. Yung likod ko tumama. Tapos nilagnat ako nun, tapos sabi ng parahilot nun, bawal daw hilutin kasi maga daw yung likod ko. Pinagwalang bahala namin. Diba, pag walang alam talaga, pag wala din capacity ipa-check up yung isang tao sa ospital, pagkasa walang bahala nyo na lang. Kasi yung pampa-check up nyo, pipiliin yung panggastos nyo na lang sa araw-araw. Yun yung hirap sa mga taong
walang financial capacity na lumapit sa may alam. Okay. So, sakto yung sabi mo sa question ko about your advocacy din. Kasi, yun nga, basically, once people are aware tungkol sa scoliosis, so paano naman yung mga tao na, like you said, yung mga walang financial capacity, so ngayon, alam na nila, wala pa rin silang magagawa. Alam mo po, sa namin, sa barangay namin, di ba sabi ko po, nang may nagagather kami parang sharing information, and then yung, municipality namin, nagkakandak sila ng free x-ray. Okay. And then, tumutulong ako dun sa mga taong yun, ng papila, ganyan. Doon. Eh di, syempre, x-ray. Kahit sabihin mo chest kasi, visible pa rin naman na makita mo yung yung curve ng spinal curve. So, doon, nakikita na namin, nalalaman na ng, para nagkakaroon ng data yung munisipyo namin na kung sino yung mga ganitong sakit, yung may mga prone sa scoliosis, ganyan. So, actually sa amin, sa Mercedes, ang kakilala kong merong scoliosis, 3. Isa doon, may financial capacity. So, kaming 3, para may GC kaming 3 eh. Share kami ganyan. Uy, may kakilala kong ganito, ganyan. Tapos, eto namang si may financial capacity. Sabi niya, ay siya, try mong dalhin dito kay Doc, ganyan. Kausapin ko. Free check-up. Siyempre, yung gamot, hindi. Free check-up na lang, ganyan. And then, hanggang lumawak yun, sir, nagkaroon kami ng Facebook group. Isang for Cam Norte, isang buong pang Pilipinas. Kasi tinatawag siya sa actually, yung may mga scoliosis, tawag sa amin, scoliosis warrior. Warrior, it means nilalabanan namin yun lifetime na. Habang buhay na pagsubok namin yun, so para kaming mandirigma na nilalabanan ang kalaban namin ay yung sarili namin. Kumbaga, ano yung name ng Facebook group? Sorry. Ng Scoliosis Warrior Philippine Chapter. Okay. So gusto mag-check, nasa link below. So tingnan nyo na lang yung group. So mostly kayo sa inyo nagsimula yung chapter na yon or? Na-invite lang kami, sir. Okay. Eh di, nagpaka-invite sa amin. Tuloy-tuloy na. Ang ganda mag-engagement dun eh. Dun ko lang din nalaman na pag June, aside sa Father's Day, Scoliosis Awareness Month pala yun. Oh, nice. Kaya nung June, last year, nag-post ako ng experience ko about scoliosis. Shinare ko dun yung mga x-rays ko, yung mga nararamdaman ko. Kumbaga yung way nun last year, through social media, na-share ko sa tao. Tapos may nag-PM sa akin ng isang estudyante. Sabi niya, ganyan ba nararamdaman mo? Nagtanong pa siya kung ano. Sabi ko, oo. Sabi niya, kasi, same kasi ng experience mo, ganyan din yung naramdaman ko this past few days. Last year naman yun. Sabi ko, ay siya, gusto mo samahan kita, pa-check up tayo, ganyan. Kasi may ino-offer naman na free check up sa provincial. Actually, may ortho doon. Every Tuesday and Thursday, pwede ka magpa-check up doon. Ewan ko kung na bago ngayon yung schedule nila. Tapos yun, sinamahan ko siya doon. Oh, that's nice. And then, doon ko na nakakilala ng iba't ibang tao na may mga scoliosis. Actually, meron nga dong isa ako nakilala, may scoliosis na siya, may thyroid pa siya. Yun, sir. Tawag dito nawalan kasi kami ng communication, 4 months ago. Kaya hindi ko na siya masyadong nakakausap. Pero, siya, part siya ng isang NGO sa municipality nila. Kasi, anong tawag nito? Like most conditions, minsan hindi masyadong apparent unless tingnan mo talaga ng maigi yung tao na kung pantay ba or hindi ang kanyang spine. Tama. Tawag nito? Paano mo na-handle yung hindi naman sa pagpapanggap, pinapakita mo sa mga tao na okay ka physically, and at the same time, paano kapag naghalo yung physical stress mo due to scoliosis, tapos yung emotional stress mo rin sa school, sa work, nagsabay-sabay lahat yun. Yung bad trip ka din sa jowa. Ay, sir. Bad trip ka din kay partner mo. So, how do you maintain calmness sa sarili mo kapag nagsabay-sabay yung ganong stress? Ako naman kasi, sir, open naman akong tao. Kung baga sa libro, nababasa mo agad ako. Pag stress talaga ako, lalabas ko yan. Pag sumasakit ang likod ko, kasama ko mga kaibigan ko, sabi ko, sakit na likod ko, mag-iinarte muna ako. Kasi naman, ikip mo yung sarili mo na masakit, papanggap kang okay. Hindi, ganun. Kaya, lagi sa amin, kumbaga parang namin,
pag may nararamdam ka, ilabas mo. And then, sila naman yung todo tulong sa akin. Kagaya ng dalawa kong kaibigan, sabi ko noon, one time talaga, inabot talaga ako ng sakit niya, sakit sa school, sa cafeteria kami noon. Hirap na akong tumayo noon. Yung bag ko na mag-aandang, feeling ko ang bigat-bigat kasi parang may nakababa dito sa balikat ko. Tapos, hindi ko kaya magtayo. Kaya ako maglakad, pero hindi ko kaya buhating yung bag. Yung dalawa, agawan sa bag ko, palit-palitan. Alam mo yung kahit meron kang ganun, once na pinaalam mo sa mga taong to, minsan iisipin mo, ay siguro, dahil alam nila naaawa lang sila. Pero based on my experience, makikita mo naman na hindi naman sagabal yung sitwasyon mo, yung nararamdaman mo para makita ng mga tao, ay para pakisamahan ka ng mga tao. Actually, yung panagiging way para mas lalong tumatag yung samahan nyo. And dun sa pag-handle ko naman ng stress about scoliosis, talagang pag kailangan ko ng solo lang ako, deactivate ng social media. Yan, nag-deactivate po ako talaga. Pag di nyo na ma-search pangalan ko, deactivate na yun. Tapos, turn off ng messenger, higa, tulog, straight body. Okay, sige. So, bale, Miss Majoy, for sure, correct me if I'm wrong, ha? Your mom, si mama mo walang scoliosis na nga? Wala. Si papa mo wala? Wala. Okay. Sa pamilya mo, basically, ikaw lang yung meron. And sa circle of friends mo, ikaw lang? Okay. So, sa question kong ganito, as for the awareness din ng mga nakikinig, how do you treat someone with scoliosis? Paano ka inaalagaan ng magulang mo? Para maging aware din sa mga tao na first time nilang malaman na yung anak nila, kaibigan nila may scoliosis, baka magbago yung tingin nila sa anak nila, sa kakilala nila. So paano ka tinatrato ng mga magulang mo, ng mga kaibigan mo, na hindi mo na mararamdaman na may karamdaman ka pala? Noong una, nung nalaman nila nun, syempre nag-iba yung trato nila sa akin. Todo, yung extra care, ganun. Babawalan ka na magbuhat na magibat. Kung nakikita nila na sobra-sobra na yung pinagagagawa mo, pagbabawalan ka na nun. Para naging overprotective sila in a way na para sa akin hindi ko nagugustuhan kasi may mga part na hindi ko magawa. So, ang ginawa ko nun, sinausap ko sila, sabi ko, dati lang tayo, normal lang tayo. Kasi lang naman to parang kumbaga sa akin, ako nakakaramdam nito Alam ko naman kung kailan ako titigil at may isip din naman na ako, matanda naman na ako. Kaya ko naman, pag hindi ko naman kaya, sabihin ko naman. And then yun, after nun, sinabi ko sa kanila nun, the day nun, hirap pa silang adapt, balik sa dati. Hanggang sa nasanay na, balik na ulit sa dati. Na yun, mga kapatid, ang pinagkaibahan lang, mga kapatid ko, never na nila akong pinaglalaba. Kasi, yuyuko ka, matagal. Nakayuko ka pa nun Kahit may washing o hindi, bawal talaga. Pag matayo man, sobrang tayo na sakit na sa likod, yung almost 3 hours ka nakatayo straight, walang upo-upo, masakit na siya sa likod. So, yung mga kapatid ko, sila yung nag-take charge dun sa responsibility ko. Sa Tagalaba, sila nag-take charge dun. Hindi na nila ako pinapaano. So, yung magulang ko naman, araw-araw, natanong lang sila, okay ka lang? Sakit likod mo? Ganun lang. Parang, naging normal na din yun sa amin na parang tanungan, ganyan. And then, in terms naman sa mga kakilala ko, may nakilala naman na talaga ako may scoliosis. Actually, mas malala yun sa kanya kasi naka-brace pa siya until now. She's 19 years old. Yes. Nagdebut siya nun Nagdebut siya last year. Ngayon, na siya 19. Nagdebut siya last year. Ngayon, 19 years old na siya. So, yun. Wala namang sa amin Wala namang iba sa pakikitungo sa kaibigan ko, sa kanya. Same vibes lang din kami. Kumbaga naiintindihan namin na ayaw namin i-treat mo kami as with special treatment. Kasi yung sakit namin, mahirap siya. Mahirap siyang dalhin sa araw-araw. Pero hindi siya yung sapat na dahilan para i-treat mo kami parang i-treat ng special treatment na ganyan. Kaya naman namin, mga bagay na kaya namin gawin. Once na hindi naman namin kaya, sabi naman kami. So, yun. Basically, wag lang kayo kaawaan. Oo, kasi parang pag
nakikita mo bagang okay naman, nakaawaan ka nila kasi ibig sabihin concern yung tao sa'yo. Ang ano lang, ang pangit ba ganong kakaawaan ka nila in a terms na parang ano ka ng, kumbaga dito, fragile. Oo. Yun. Yung isang ubo na lang. Oo. May experience ka na bang gano'n ang trato sa'yo? Sa film namin. Yung sa talk home, nung sinabi ko sa mga sa mga katim ko, concern naman. Hindi naman ako nainis na natuwa ako sa kanila noon. Sabi nila, Joy, huwag ka magbitbit ng bag. Ganito sa takbo kaya dun sa isang scene sa film namin, iniwan ko yung bag ko kasi tatakbo ako next scene. Sabi nila, huwag ka na magbag. Ganyan. Kasi tayo na nagtatakbo ko, sumakit yung likod ko. Tapos, grabe yung concern nila. Ako, ayoko ng special treatment. Ayoko matigil yung isang activity or event dahil lang sa akin. Gusto ko tuloy pa rin. Kaya, kahit masakit na likod ko, sige, tuloy pa tayo. Okay lang, kaya ko pa naman. Once hindi ko kaya, sabihin ko sa inyo. Yun. That's good. So for sure, ito, baka along the line, may tatanong ito sa'yo sa journey mo sa pageant mo. Paano naman makakatulong ang pagsali mo sa Binibining Cam Norte in pushing your advocacy, knowing na ang beauty pageants ay hindi lang naman siya yung sa advocacy lang na nakafocus. Marami ring aspects ang kailangan din na responsibility mo in case na ikaw ang manalo ng corona. So, ano yun? Paano mo ibabalanse yung advokasya mo sa magiging responsibilidad mo kung sakaling manalo ka? Thank you for that wonderful question. Okay. Hindi. Sige. Kagaya na sinabi ko sa screening, I'm not aiming to win the title. I am aiming to win the runner-up. Sinabi ko rin kanina, sir, na yung pagsali ko sa Binibining Cam Norte last minute decision dahil sa scoliosis, gusto ko lang manalo as a runner-up. Basta sila na sa title. Ako na bahala sa runner-up. Kasi ang gusto ko lang naman, magkaroon parang mafocusan yung scoliosis dito sa Camarines Norte since syempre, pag sinabi mo namang PWD, madaming programs yan. Ako kasi gusto ko magkaroon ng separate programs about scoliosis. Yung samahan namin, gusto ko mapalawak pa yun. Iba't ibang mga programs na kagaya ng, di ba, may mga yung mga may scoliosis sa tao is gawin namin yung normal na ginagawa ng mga NGOs, feeding programs, outreach programs. Gusto kong gano'n na gusto kong ipakita sa mga tao na kami may mga scoliosis talaga. Kanina ko pa ulit-ulit na sinasabi na hindi talaga sapat, hindi sagabal yung kung anong meron, kung ano yung nararamdaman namin para magawa namin yung gusto namin. Kasi halos lahat na nakikita kong may scoliosis, ang daming gustong mangyari sa sarili nila. Ang dami nilang pangarap. Parang kulang lang ng push. Kulang lang ng sipa pa para magkaroon sila ng confidence sa sarili nila. So in behalf of them, gusto ko mag-stand para sa kanila. And may nakilala din kasi ako mga pageantero na may scoliosis pero nag-stop sila. Dahil, ayun nga, pag nag-swimsuit ka kasi, ganyan, hindi pantay. So, gusto kong pakita sa kanila na ako nga, dahil sa scoliosis tumaba. Dahil sa scoliosis pumayat din. Pero hindi yun sa gabal para gawin ko yung platform or yung goals ko na gusto kong marating. Kasi kung hahayaan mo yung nararamdaman mong yun, mag-stop ka lang dun, walang mangyayari kasi set your goals and then do it properly. Kaya mo. Okay, that's good. Kaya mo yun. Thank you for the wonderful answer, candidate number 3. Okay, so for the next one, Miss Majoy, since, ano tawag nito? Like you said kanina, na dapat daw ang advocacy ay bukal sa puso natin or talagang based from our own experience din. So, as someone like me or people na walang scoliosis and we want to advocate also for scoliosis awareness, ano yung mga may bibigay mo sa aming advice kasi baka naman dumating sa point na naging insensitive kami kapag nag-advocate kami lang sa scoliosis awareness. Hindi namin alam kung ano yung mga kailangan i-highlight, ano yung mga kailangan bigyan ng sensitivity. So, ano ang may papayo mo sa amin noon? Kagaya na sa community organizing, hear the people first. Kung sino yung willing na tumulong, tanongin mo muna sila, ano yung willing mong maitulong? And then, ay gusto ko ganito ng
paki-educate mo muna ako. What is scoliosis? Para sa ng scoliosis? Para sa yung awareness mo. Then, after mo maibigay yung hinihingi nila, tanungin mo kung ano gusto mong gawin. And then pag sinabi nila na, gusto kong tumulong in terms of finance, gusto kong tumulong into tawag ito, medical, tawag doon. Medical assistance, medical... Yan, tapos yung mga nagdadayo-dayong caravan, yan. Gusto niyo tumulong, lalo na kung may kakayanan yun, tumulong. Then go for it. Tutulungan kita. Itatap ko yung mga kakilala kung may ganito para mas lalo pa nating mapalawak yung gusto mong gusto mong mangyari. Kasi kung yung taong lumapit para tumulong, hindi naman yan lalapit talaga na totally may idea na. Siyempre, magmumula din sa inyo kung ano yung parang magmula sa inyo yung idea, pero sa kanya yung last decision kung anong gusto niya talagang pinakamangyari. So, hear the people first. Okay. That's what I learned. Di ba? Na-imply ko pa dito. Sige. So, bale... Wait lang, sir. Sige lang. Trivia lang. Kasi, community organizing, OJT. Pinakusap kasi kami ng senior citizen. Sabi ko sa senior citizen, willing po ba kayo dito na mag-conduct po kami ng seminars about scoliosis and other self-awareness program po. Tapos po, ang pinaka-main po namin, target namin dito, mga senior citizen po. Sabi ng senior citizen sa amin, ayoko naman, gustong-gusto namin yung mga ganyan na yan. Kasi bihira na lang kaming ma-invite sa mga seminars na ganyan. Kasi karamihan, yung mga may ano-ano pa, kakayanan lakas pa. So sabi ko, pwede, gagawin kita. Wait ka lang. So, bale, ang ginagawa nyo ay mas binibigyan nyo ng boses yung mga tao na technically, nakikita naman ng society, pero alam mo yung panagsalita sila, parang hindi masyadong pinapansin kasi akala ng ibang tao ay belong lang sila sa parehas na grupo. Halimbawa, sa scoliosis community ninyo na kapag nag-voice out ang sa grupo ninyo, parang nasa-set aside ng karamihan kasi ay, PWD, ay same lang naman ito ng ganito. Parang kung ano yung treatment sa ganitong sakit, it will apply sa inyo. Well, actually na magkakaiba naman talaga yung nararamdaman, yung mga nangyayari doon. So, maganda din talagang magkaroon ng mga separate programs. Actually, kung walang mag-i-initiate na magawa ng isang bagay na yun, ng isang goal programs nyo, walang mangyayari. So, on behalf of them, I stand. So, bale, anong tawag nito? Nasa sa iyo ang unang hakbang sa ganung pagbabago pala. Hindi naman. Kumbaga, nasa sa akin lang yung exposure. Yung exposure? Yung exposure. So after ng exposure, ano naman ang nakikita mong involvement habang, let's say yung advocacy mo mas naging mainstream, lumawak siya? How do you see yourself in handling sa mga times na Kaya yung gusto ko kasabihin kanina. So, nakikita ko siya kasi ko, if ever manalo ko dito, kahit runner up, malapit, pwedeng itap si Go, pwedeng itap si tourism, si tourism head, na ganito. Ba't di natin gawin ganyan? mas magkakaroon ka ng access sa mga taong may kakayahan talaga? Saka yung pag humingi ka ng financial support sa kanila, madali na lang. Kasi bala ko sana talaga, if ever na manalo ako, ito, walang kahalo ang just kaya din ako nagagawa ng ng thesis ko about scoliosis kasi lahat ng mga respondent ko i-gathered ko din na gusto ko magkaroon kami ng parang medical caravan. Hindi naman siya sa isang hindi naman siya yung super ganong kalawak kagaya ng ibang caravan. Kahit sa isang lugar lang, pero often for all kami Norteños na gustong magpa-check ng sarili nila. Although meron naman magagawa ng iba nun, pero gusto ko din gumawa kaming yung initiative manggaling sa may mga scoliosis na tao. Okay. Para may manalaman kami, may makikilala pa kami na mga someone out there na tahimik lang na meron palang ganito. At least mamomotivate namin siya to join our group, to widen our group, at para mas na marami pa kami matulungan, hindi lang may mga scoliosis, kundi yung ibang tao na may iba't ibang nararamdaman din. Kasi lumalabas na kayo ang mag-serve as a guide na limbawa. Kasi I think sa akin, if I have as ganong karamdaman, parang magiging mababa yung tingin ko sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. At least, once na malaman ko, ay, may mga ganito palang grupo, mas madali mo matatanggap yung
karamdaman mo? Kasi I think, like you said kanina, nung nalaman mong may scoliosis ka, nagkaroon ka rin ng transition period para tanggapin mo yun eh. Kailangan. Yes, so at least sa part mo, parang, ano yun, hindi mo na papayagan yung mga tao na dumaan sa ganung sakit. Kumbaga, hindi na sila dumaan sa ganong proseso na magdadoubt din sila sa sarili nila kagaya ng nararanasan ko ngayon. Actually, isa din sa reason kung bakit ako nagsali kasi gusto kong i-gain yung confidence ko na nawala sa akin. Kaya mapapansin ng iba, halos karamihan sa mga sinusuot kong damit, mga medyo loose shirt. Dati ang hilig ko magsuot ng mga fitted na damit kasi insecure akong ipakita yung balikat ko kasi tumaba siya eh. Sa part na to hindi. Sa part nito mataba. Tapos hindi pa pantay yung ano. So gusto ko siyang i-gain na pakita ko unti-unti sa kanila na nag-i-improve. Na once na may katuwang ka, once na tinanggap mo, magkakaroon ka ng self-development. Nice. So parang, ano tawag nito? Mas ikaw yung magiging roadmap nila towards that self-development. Ika nga. Parang ganun. Okay, so... Maganda kasing nakikita na yung kapwa mo. True. Hindi lang ikaw yung nagkakaroon ng development sa sarili mo. Yung Lalo na kung kasabay mo silang umaangat din. Oo, sir. Gusto kong ganun yung mangyari. Ini-imagine ko nga. Sabi ko, one time, maybe someday, Sige. through with this. So may last two questions na lang. Unang question, second to the last host. Ito yung second to the last. Kasi like you said kanina, unpredictable ang paramdam ng scoliosis. So ano yung mga naiisip mong contingency plans? Let's say for example, sa ganitong may ganito kayong shooting, may ganito kayong event, or sa mismong pageant night. What would be your contingencies if ever makaramdam ka or magparamdam sa'yo si scoliosis? Ano yun? Kumbaga parang plano. Oo, kasi for sure naiisip mo yan na ay baka pag ganito maramdaman ko ito. Ano ang Kumbaga yung game plan? game plan ko kung sakaling atakihin ako. Yes. Hindi na yan bago sa akin. Okay. Kasi hindi ko pa alam na may scoliosis ako 2019. Rampa ka na ng rampa. Meron na, matake na siya. Actually, ang iba, si Catriona Gray meron eh. My mama said it was okay. Ito, pero seryoso, lagi kong parang tinatata ko sa isip ko na once na umatake yung scoliosis, don't think nalalala pa yung atake. Take it easily. Tawag ito, breathe in, breathe out, and then calm yourself. After nun, pakiramdaman mo yung sarili mo. Once na alam mo pa naman kaya mo, go. Pero once na hindi, huwag mo na sagarin yung sarili mo. And pag kinailangan mo na mag-step out, tama ba? Mag-step out for the sake of your health, go. Kasi hindi naman yung para sa akin hindi naman kailangan ng titles, di mo naman kailangan ng position, even though malaki siyang tulong pero kung ano ka naman talaga, desidido ka naman talaga, kung nandun yung dedication mo dun sa advocacy mo, kaya mo naman yun magagawa mo naman yun ako, ngayon kasi ako tawag ito ng pinupush ko talaga siya, kahit sa barangay pa lang namin, alam niya ng mga taga sa amin kasi sila mas nakakakilala sa akin, yung mga taga hey Cap, at least natawag nito, may proven track record ka na consistent ka na sa advocacy mo and hindi mo lang siya naisip dahil sasali ka sa ganitong pageant. Yun yung kinaka-proud ko. That's good. Na kung meron man akong advantage sa iba, hindi man ako kasing ganda nila, hindi naman ako kasing sexy nila, hindi naman ako kasing galing nilang sumagot. Kasi eto lang ako, Charis. Yung advocacy ko, matagal na siya nag-i-exist. Silent nga lang. Tahimik lang siya. Kasi what mo, parang para saan yung pag-ingay mo kung kaya mo naman tumulong ng ng tahimik, even ng pag binroadcast mo, marami pang matutulungan. Pero sa akin kasi nung mga time na yun, yung silent doings ko about dun sa advocacy kong yun, okay lang naman. Kasi may mga taong tumutulong, may mga taong nakikinabang. And that's okay with me.
Ngayon lang na gusto kong itry, gusto kong gamitin tong platform talaga na to para mas lalo pang ma-enhance at mapalawak pa yung knowledge, yung awareness ng mga tao about scoliosis. Kasi malay mo may mga tao pa lang din, may mga doctors din na gusto din mag-advocate about scoliosis pero wala silang mata. So nandito po ako para itap ninyo. Pwede po. Okay. With that, thank you so much, Miss Mary Joy Caranza, candidate number 3 ng Binibining Pilipina. Ay, Binibining Cam Norte 2023. Tama ba? Or 2022? 2023 po. 2023. Okay. Sige. So, ano tawag nito? This camera, that camera, that camera, that camera. Joke lang. If you have something to plug, may gusto kang i-shout out, i-share, so you have the floor before we end this episode. Actually, ipa-plug, hindi naman gusto ako sikat sa social media. Ipa-plug ko. Charis lang. So, sa akin po, sa mga nanonood, nakikinig, if you want to support me, my Facebook account was open, as well as sa financial support po kasi wala kami budget. Willing naman po kami and sa mga sponsors na gusto mag-sponsors, feel free to tap me. Pwede niyo pong itap si sir. Sabihin niya na po sa akin. parang, Hindi. okay, sige. Pero sa mga taong gustong sumuporta, may mga pinapost naman po ang Provincial Tourism Office about doon. You can support me by sending your heart reactions, commenting to boost my confidence more, and yun, pwede din naman sa social media account ko, Mary Joy Caranza. You can send a message on me. And sa mga tao may scoliosis, lagi nating tatandaan, kagaya ng sinasabi natin, we are bent but not broken. Oh, wow. Yun yung kasabi, yun yung pinaka kumbaga parang sayings na lahat na may scoliosis dito sa Pilipinas. We are bent but not broken. Say we are scoliosis warrior. Ano tawag nito? That was a perfect way to end this episode. So with that said, this is your host, PJ, and we will see you all on the next one. Bye-bye. Bye-bye. Bye.